Sobrang aga nga ng pasok ngayon ni Angelo kaya ihahatid ko siya. Opening siya ngayon sa coffee shop at medyo mahaba-haba ang biyahe niya kaya naisipan ko na ako na lang maghatid sa kanya ngayong araw kasi may lakad din naman ako. Pag nag-commute kasi siya, abutin ng 2 tren at 1 oras bago siya makarating sa trabaho pero pagka hinatid ko siya wala pang 30 minutes nandito na kami. At tayo naman may Bloodworks ngayong araw. Kaya mula rito kung saan nagtatrabaho si Angelo, magbibiyahe tayo papunta naman sa harap ng Chinook Mall. Kasi doon tayo nagpapa-bloodworks every 3 months. Dito sa Canada, kapag diabetic ka, bibigyan ka talaga nila ng schedule para magpa-bloodworks every 3 months. Pag lumabas na yung result ng bloodworks mo, after a few days, tatawagan nila kung sino yung family doctor mo. Or isisend nila sa family doctor mo yung result ng iyong bloodworks. Tapos si-checkin ng doktor at yung doktor naman yung tatawag sa'yo kung okay or tumaas yung blood sugar mo. Andito na nga tayo, nabanggit ko nga sa inyo na dito ako nagpapa-bloodworks malapit sa Chinook Mall. Maganda pala pag maagang-maaga ka nagpupunta dito para sa bloodworks. Kasi usually pag pumunta ako dito sa tanghali or sa hapon, sobrang dami na ng tao. Pero ngayon talaga nagulat ako kasi walang tao. As in 2 lang yata kami o 3 na nandito sa loob. Kaya ang gagawin ko ngayon every time na magpapa-bloodworks ako, ganitong oras na lang para mabilisan. Salamat nga pala kay ate na nag-assist sa akin kanina para kuhanan ako ng dugo. Maraming salamat po sa inyo. Nagkwentuhan nga kami habang kinukuhanan ako ng dugo at 40 years na raw siya dito sa Canada. Dumaan ako sa Tim Hortons tapos natapunan ng kape yung aking damit kaya napilitan ako umuwi muna ng bahay at magpalit. Panloob ko lang naman yung pinalitan natin. Hanap tayo na makakainan natin para sa ating brunch. Hindi pa kasi ako kumakain ng almusal sa kanang tanghalian. Mag-aalas 12 na ng tanghali. Imbis na kung saan-saan ako kumain ng breakfast, medyo mahal nga sa mga restaurant, dito lang tayo dumaan sa Safeway. Mas mura mga pagkain dito at the same time, makakapamili ka talaga, maraming choices. Marami pa rin kasi tayong lalakarin ngayong araw kaya hindi na ako nakapag-almusal sa bahay. At saka wala akong mailuluto dahil walang laman ng ref natin ngayon. Kapag nandito ako sa mga supermarket na ganito talaga natatakam ako sa mga nakadisplay. Kasi hanggang tingin lang ako. Ang daming bawal kapag diabetic ka na. Mahirap pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. Unang-una, nasa lahi na rin namin mga De Guzman. Ay, mga kusinero pala. Chris De Guzman, ang totoong pangalan natin. At ang screen name natin is Chris Cusinero kasi kusinero ako dito sa Canada. Pinipilit ko naman talaga na lahat ng mga bawal sa akin ay iwasan ko para sa kalusugan ko. Pero pag Pilipino ka talaga, hindi mo talaga maiwasan na kumain ng kanin. Maraming pagkain na bawal talaga. Hindi naman pwede magtubig lang ako araw-araw. O yung mga pagkain na talagang kailangan yun na lang kainin ko. Pero sobrang mahal naman. Wala naman tayong budget para dyan. Kaya kahit na hindi maganda sa katawan ang nangyayari, umiinom na lang ako ng gamot. Maraming nagsasabi, lahat ng mga bawal, iwasan mo para hindi ka uminom ng gamot. Baka sirain yung atay mo, yung bato mo o kung ano man. Pero hindi naman magbibigay yung mga doktor ng mga gamot na yan para sirain yung katawan mo, kundi para makontrol yung mga sakit mo sa katawan. Ako si Chris Cusinero, matanda na ako. Mataas na yung aking kolesterol, aking sugar, hypertension. Lahat yan, sabay-sabay kong iniinom na gamot sa araw-araw. Kasi kung hindi ko iinumin yung mga yan, baka hindi ko abutin ang pagtanda ko. Baka kunin ako kaagad ni Lord. Pero wag naman sana, kakatok ako. Sabi kasi nila kakatok ka daw sa dingding kapag kami nasabi ka na ayaw mong mangyari. So ano nga ba yung nabili nating lunch for today? Bumili ako ng raspberry at saka ng isang cucumber. Yan lang kakainin natin ngayon. Hindi ako ipokrito na sasabihin ko sa inyo lahat ng mga kinakain ko healthy. Nakikita nyo naman yan sa mga vlogs natin. Minsan nga nagja-Jollibee ako, minsan kung ano-anong kinakain ko. Hindi mo kasi talaga may iwasan. Marami nga sa inyo nagagalit na sa akin. Ang tigas-tigas ng ulo mo, sinabi na sa iyo wag mong gawin yan, wag mong kainin yan. Pero talaga pagdating sa pagkain, hindi ko talaga makontrol. So ito lang pagkain natin. Berries at saka cucumber. Paminsan-minsan susunod din tayo sa mga healthy food para humaba-haba yung buhay natin. So ito lang pagkain natin for today. Mahirap talagang magkaroon ng diabetes. Sabi nga, pag diabetic ka, para ka nang may silent cancer. Unti-unti niya daw nasisirain ang bato mo, ang atay, ang heart, ang lungs, o kung ano mang mga internal organs ng katawan. Kagaya nga ngayon, lumabo na yung paningin ko, kaya nagsasalamin na ako. Yung gums ko palaging swollen, palaging masakit. Kaya yung mga ngipin ko sa harap, nagkakahiwa-hiwalay na rin sila. Magkakagalit na rin sila ngayon. Pero tuloy lang ang buhay. Hanggat maagapan, hanggat may iwasan, sige, itatry ko. Gagawin ko ng paraan, didiskartehan ko. Kasi hindi ko talaga maipangako na 100% natutuparin ko. Basta sana nandyan kayo para laging nanonood at nakasuporta kay Chris Cusinero. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Chris Cusinero po, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. God bless and have a nice day. Bye-bye!
Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang tiyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang ganito ang